Kevin's personal voice. Sigurado ka bang dito ka titira, boss? Takang tanong ni Kevin nang mailapag na ang huling kahon sa sala. Kevin is my secretary. Maasahan ko ito pagdating sa mga negosyo ko. Hindi na kailangan pa ulit-ulit ang paliwanag. Kapag sinabi ko, alam na agad nito ang dapat na gawin. Isa pa, mas okay kung lalaki ang secretary. Ang kauna-unahan na secretary ko ay hindi na kontento sa trabaho nito. Pati ako'y gustong trabahuhin. Nakailang tanong ka na, Kevin? Nakaangat ang kilay na balik tanong ko dito. Sabay baling ng tingin sa kapatid ni Belle na nag-offer kanina na tutulong daw. I doubt. While looking at us, as if studying every move Kevin and I made. Her eyebrows are raised while following our every move. Sinanyasan ko si Kevin na manahimik na. Baka kung ano pa ang marinig ni Bianca dahil yun naman ang mukhang plano nito. Hindi mo ako ihahatid? Nakasimangot na tanong nito. Mabilis akong umiling. Marami pang dapat gawin at hindi kasama ang paghatid sa lalaki. Madami pa akong aayusin. Inilabas ko ang wallet ko at napangiwi nang makita ang laman ng wallet ko. 150 pesos lang iyon na inilagay ni Lola Daisy kanina dahil yun lang daw ang maipapabaon niya sa akin. Alangan namang abutan ko ito ng tseke habang pinapanood kami na Bianca. That's stupid. Mag-taxi ka na lang. I'll call you later. Iginiya ko pa siya patalikod at itinulak patungo sa pinto, sabay palo sa puwet nito. Muli kong sinulyapan si Bianca na namimilog ang mata at dali-daling lumabas na ng bahay. Napabuntong hininga ako. Kala ko ba tutulong? Sinimulan kong ayusin ang mga gamit ko. Hindi pwedeng iasa ko sa mga tauhan ko ang trabaho dahil baka mabulilyaso ang plano ko. Pagpanhi ko sa ikalawang palapag, napangiti ako nang magawi ang tingin ko sa kabilang bahay. Katapat kasi ng aking silid ay ang bahay nila Belle. Saktong lumabas sa balkonahe ang dalaga na agad ako napansin. Kumuwi ito sa akin at bahagya pa siyang kumindat. Hey Pogi! Ako si Belle, ang pinakamaganda mong kapitbahay. Ngiting-ngiti pa ito. I'm GM. Tugon ko naman at ipinagpatuloy ang ginagawa. Narinig ko pang sinabi nito na, ang sungit naman ni Pogi. Nang matapos sa nakakapagod na pag-aayos ay pasimple kong sinilip kung naroon pa ito pero wala na ang dalaga roon. Tao po! Parang plano ng wasakin ang gate, kaya naman dali-daling lumabas ako at nagtungo sa gate. Yes? Sa lubong ang kilay na pinagbuksan ko ito. Nakita ko doon si Belle, nakangisi ang dalaga at may hawak na mangkok. Hey Pogi! Pinabibigay ni Mamang? Kukunin ko na sana iyon pero iniiwas niya at mabilis na lumusot at pumasok ng gate. Wait! Habol ko rito pero nagawa na nitong makapasok ng bahay. Oh Jesus, ganito ba ang mga tao sa lugar na ito? Basta na lang papasok. Madami ka pa palang aayusin. Gusto mo tulungan na kita? Ngiting-ngiti na tanong nito. No need. Kaya kong tapusin yan. Masungit kong sabi dito. Okay. Nanulis ang uso nito. Kain ka muna. BFF ng family namin si Lola Daisy. Nagtungo ito sa kusina nang wala man lang abiso. I can do that. Akma kong aagawin ng plato na kinukuha nito nang paluin nito ang kamay ko. Opo. Seryosong utos nito kaya naman napakamot na lang ako sa ulo at naupo na din. Kain. Huminga ako ng malalim. Culture shock ang inabot ko sa unang araw ko sa bahay na ito. Is it normal? Sa bahay ko, sa The Alphas Town, hindi naman ganito ang mga kapitbahay ko. Mag-isa ka lang ba rito? Kailangan mo ng labandera? Kusinera? No. Tipid kong tugon. May kadaldalan ito. Mukhang sakalang ito titigil kada daldal kapag napagod ito. Okay, mababa lang naman akong maningil. Once a week lang ako makakapaglaba rito. Umiling-iling ako. Wait! I said no! Halata na siguro sa mukha ko ang stress sa sobrang kulit ng dalaga na ngumisilang at dumampot ng tinidor at tumusok sa adobong dala nito. Ito pang naunang kumain. Huminga ako ng malalim. Patience is a virtue, GM. Ako na maghuhugas.
Ipagpatuloy mo na lang ginagawa mo, Pogi. Nakangising sabi nito. Nang matapos akong kumain, ay dali-daling kinuha nito ang plato at inilagay iyon sa lababo. Are you sure? Tanong ko dito. Of course. Tugon ng dalaga sabay kindat sa akin. Huminga ako ng malalim bago tumalikod at ipinagpatuloy ang ginagawa. Naririnig ko pa na pakanta-kanta ito sa kusina ko na ikinailing ko na lang. Nang matapos sa salay, pumanik ako sa ikalawang palapag at nagpa siyang maligo. Siguro na may aalis na si Belle pagkatapos dito sa kusina. Nakatapis lang ako ng tuwalya na lumabas ng banyo pero bagsak ang panga nang makita ang dalaga sa kama na bumubungis-ngis habang may hawak na nighties. At nang tumingin sa akin ay kumindat pa. What are you doing here? Frustrated na tanong ko. May tatanong sana ako sa'yo kaso nasa CR ka naman. Sige, bihis ka muna. Babalik na lang ako mamaya. Nakabungis-ngis pa rin sabi nito sabay lapat ng isang daliri sa labi nito. Hindi ko naunawaan ang ibig nitong sabihin kaya naman nagtataka ko lang itong sinundan ng tingin. Best person over voice. Papasok pa lang ako ng gate ng bahay namin, nakita ko na si Bianca. Ate! Mukha ito naghihintay ng balita sa mission ko sa kabilang bahay. Nagmamadali tuloy akong pumasok at hinila ito sa silid ko sa ikalawang palapag ng bahay namin. Ang pogi niya, sis. Ang laki ng katawan tapos may abs. Ani ko habang hawak ang balikat ni Bianca. Talaga? Excited na anas nito pero bigla rin naglaho ang saya ko. Oh, bakit? May problema ba? Tanong nito sa akin. Huminga ako ng malalim at nagtungo sa kama at pabagsak na humiga doon. Confirmed. Si Stret, bakla ng taon, kalahi natin ang gwapong kapitbahay. Matamlay na sabi ko rito. OMG? Pati butas ng ilong ni Bianca ay namilog sa sinabi ko. OMG? As in oh my God? Tanong ko rito. Nope, as in oh my gay. Wapo ni Mamang ha? Sabi nito na umupo sa gilid ng kama. Confirmed? Oo sis, may hilig sa 90s ang loko. Napabungis-ngis ako nang sabihin ko iyon. Nakakapanghinayang naman na ang gwapo naming kapitbahay ay isa sa lahi ni Eva. Pero okay lang din naman. Sa lahat ng mga kaklase at kaibigan ko, ang taguri nila sa akin ay babaeng bakla. Mainit na yakap sa bagong kapitbahay. Paano mo nalaman? Curious na tanong nito. Nakita ko sa ibabaw ng kama niya, iba't ibang kulay pa. Sabi ko sabay silip sa kapitbahay. Napanguso na makitang sarado ang pinto nito patungo sa balkonahe. Ay, confirmed. Kuwapo din ang bet. Bumuntong hininga pa ito, nakala mo talaga ay nalugi. Pero mabait naman siya. Kapag hindi ako busy, pwede ako mag-part-time sa kanya. Sabi ko dito, biglang sumigla ulit. Extra job, extra money. Anong trabaho naman? Nakaangat ang kilay na tanong nito. Labandera. Ngiting-ngiti na sabi ko dito. Ikaw? Labandera? Pumayag siya? Angat ang kilay na tanong ni Bianca. Hindi, pero sorry siya. Hindi ako tumatanggap ng no. Nakangising sabi ko sa kapatid na napailing na lang. Monday means stressful day for me. Secretary ako ng bruhang boss ko na akala mo'y may-ari ng company. Palagi akong pinapagalitan kahit na siya naman ang may mali. Pero aarte pa ba ako? Malaki ang sahod ko. Bukod pa roon, ako lang ang taga-ubos ng tinapay at coffee sa pantry. At ang pinakamahalaga, feeling ko, hinara nila ako para may maganda sa office. Well, feeling ko lang naman. Ingat! Sabi ni Bianca na sumakay na sa tricycle na maghahatid dito sa school nito. Ingat ka din, bawal landi. Bilin ko dito. Tiwala naman ako sa kapatid ko pero dahil maganda kami magkapatid, ligawin ang lukaret. Of course! Sabi nito na kumindat pa. Saka ako nagsimulang maglakad. Dahil maaga pa naman kaya lalakarin ko na lang palabas. Sayang din ang 20 pesos. Napalingon ako sa gate ng kapitbahay nang marinig kong bumukas iyon.
Good morning, Pogi! Kumaway pa ako sa binata. Ngunit nakasimangot ito kaya ibinaba ko na lang ang kamay ko. Siguro ayaw nitong tinatawag itong Pogi. Baka gusto nitong tawagin ko siyang ganda. Hey ganda! Malawak ang ngiti na muling bati ko dito. Excuse me? Salubong ang kilay na anas na GM. Ang aga-aga para itong nareregla. Sabi ko, ang ganda ng umaga ko. Nakangising sabi ko. Ayaw siguro nitong may ibang makaalam. Okay, gets ko na kaagad. Why so talino, Belle? The best ka talaga. Saan ka pupunta? Sumabay na ako sa paglalakad pero napasimangot ako nang mapansing mas lalong lumalaki ang bawat hakbang nito. Kaya hinawakan ko sa laylayan ng damit nito. Work. Tipid na sabi nito. Saan? Bumagal na ang hakbang na lalaki kaya naman kalmado na rin ang bawat hakbang ko. It's none of your business. Masungit na sabi nito. Ang sungit talaga. May reglo siguro. Mahinang sabi ko habang sa iba nakatingin. Narating namin ang kanto at oras na para sumakay ng jeep. Waring naguguluhan ang lalaki sa gagawin. Saan bang punta mo? Baka maituro ko sa'yo. Ibinulsan nito ang kamay at nang hugutin iyon ay may papel na hawak. This address. Sabi nito. Mabilis ko yung binasa. Mukhang hindi pa sanay sa buhay syudad ang poging kapederasyon. Alam ko yan. Tuwang-tuwang sabi ko dito. Masaya ako na may maitutulong pala ako dito. Really? Saka ko lang nakitang umaliwalas ang mukha nito. Mukhang iyon ang pinoproblema nito kanina. Kaya masungit at mainit ang ulo. Sasakay ka ng jeep. 6 na kanto mula rito. Sabi ko dito. 6? Ulit dito. Oo, tapos pagdating mo sa ika-6 na kanto, hindi pa doon ha. Bilang ka ulit ng 4 pa. So, it's 10? Unti-unti na nagsasalubong ang kilay nito. Ay oo, tama ka dyan. Pag narating mo na ika-10 kanto, bababa na ako? Masama na ang tingin nito. Parang gustong iparating na mas lalo itong nalilito sa ibinibigay kong direksyon. Nope. Bawal kasing bumaba sa kanto na yun kaya kailangan mo lumagpas ng isa pang kanto. Bababa ka na doon. Tandaan mo mabuti para hindi ka maligaw. Okay. Bumuntong hininga pa ito na napakamot sa batok nito. After that? Good question. May makikita kang building na ang pangalan parang yung may inchik or Chinese na logo? Yeah. Lumakad ka. Doon na ba? Putol nito sa sinasabi ko. Hindi pa. Lalampasan mo pa yung building na iyon. Pati Jollibee at 5-star restaurant. Ikot ka. Makikita mo na yung lugar na yan. Diyan ka magwo-work? Tanong ko dito. Yes. Tipid na sabi nito. Sakay na tayo. Sabi ko na makita ang jeep. Waring alanganin pa itong sumakay pero wala nang nagawa ng ipagtulakan ko. Mahirap sumakay sa ganitong oras kaya naman bawal ang maarte. Shit. Dinig kong reklamo ng binata. Halatang hirap ito dahil sa tangkad ba naman at maskuladong katawan. Pinagtitinginan pa ito ng mga pasahero din. Huwag kang maarte. Buti nga may jeep eh. Sabi ko dito. Ang laking tao naman kasi. Nang umusad iyon inahimik na ang binata. Panay ang langoy nito sa labas ng bintana ng jeep. Nauuntog pa ito dahil masyado itong matangkad. Kahit pa yumuko ito ay nauuntog pa din. 8. 9 na. Bulong ko dito. Bumuntong hininga ang binata. 10. Nang mag-11 na, sakalang ito tumigil sa pagbibilang at akma ng bababa pero mabilis akong bumaba. Nang makaalis ang jeep, salubong ang kilay nito. Mauna na ako. Masungit na sabi nito. Tumango naman ako. Habang naglalakad, bigla na lang itong huminto. What are you doing? Sita nito habang nagkakamot ng noo ako dahil nauntog ako sa matigas nitong likod. Naglalakad. Tugon ko dito. Di ba obvious? Mukha ba akong gumagapang? Where are you going? Takang tanong nito sa akin. Work. Nilampasan ko ang masungit na kapitbahay pero muli ako napaatras nang hawakan nito ang tali ng bag ko. Where? Salubong na salubong ang kilay nito. Sa Ace Tower.
Napasimangot na naman ang binata sa naging sagot ko. Oh, bakit na naman? Wala akong ginagawang masama. Depensa ko dito. You brat! Frustrated na sabi nito. Bakit na naman? Feeling ko talaga nare-regla to. Bulong ko. Napakamot pa sa ulo. Sobrang sama ng tingin nito tapos parang gusto ng manakal. Pinakita ko sa iyong address. Nakasulat din doon ang pangalan ng company. Hindi mo nalang sinabi na pareho tayo ng papasukan. May pa-11 pa na kanto, lumakad at galit na galit. Di ba tinanong mo ako kung saan yung lugar na yan? Buti sana kung tinanong mo ako kanina kung saan ako nagwo-work. Napahagod si GM sa buhok niya sa sobrang stress. Alas 8 pa lang ng umaga pero pakiramdam ata nito'y ubos ng energy nito. Tara na, baka malay tayo. Yaya ko dito, sabay kindat pa. Nauna nang naglakad si Belle habang ako'y inilabas ko ang cellphone ko at tinawagan si Kevin. Boss, good morning. You stupid. Why you didn't tell me that Belle works here in this branch? Mahina ako sabi dito. Ay, nakalimutan ko boss. Tatawa-tawang sabi nito. Huminga ako ng malalim at mabilis na ibinaba ang phone nang lumingon si Belle. Hindi ko kabisado ang direksyon na dinaanan namin kaya problemado ako kanina. Hindi naman ako sanay mag-commute. Pogi, dali na. Sang floor ka ba? Excited na tanong nito. Executive floor. Matabang na tugon ko dito. Really? Anong position? Janitor? Taga-timpla ng kape? Daig pa nito ang chismosa na nais makasagap ng chismis. Do I look like a janitor? Nakasimangot na tanong ko dito. Bella's personal voice. Ano nga? Salubong na rin ang kilay na tanong ko sa lalaking ito. Supervisor. Bored na sabi nito na nauna nang pumasok. OMG. Pero bakit sa executive ka? Dahil ko pa ang chismosa sa kanto namin na gustong sumagap ng chismis. Ako ang pinadala ng owner. Sabi nito na binilisan na ang lakad. Ikaw ba? Huminto ito at lumingon sa akin. Ang alin? Yung supervisor na ipapadala ng main branch? Hala ka. Uy, gandahan mong report mo about sa akin ha? BFF naman na tayo. No, we're not friends. OA nito. Mabait naman ako. Ilagay mo lang sa evaluation sheet na mahusay ako. Ano ba trabaho mo dito sa Ace Tower? Hindi ako agad nakasagot. Ano? I'm asking you. Bukod sa taga-type ng mga papers, ako ang pinapatapos ng bruhang ma'am ko ng reports. Yung dapat trabaho niya, pinapagawa niya sa akin. Huwag ka maingay ha. Bulong ko dito. Your ma'am? Nakaangat ang kilay nito. Oo, sa totoo lang, secretary talaga ako pero may isa pa siyang secretary. Tapos sila kapag walang ibang nakakakita, nanonood lang naman ng drama sa TV. Kwento ko dito. Dito na ako. Kumuwi ako sa binata nang tumapat na sa elevator for employees. Tumango lang ito at tumapat na sa isa pang elevator para sa mga executives ng company. Kevin's personal voice. No one knows I own this place. Ang alam lang ng mga tao dito na may ipapadalang supervisor para obserbahan ang operation ng branch na ito. Ace Tower is mine. Isang construction company na gumagawa at nangongontrata ng mga condominiums, hotels, resorts and houses. Pagbukas ng elevator, bumungad ang 4 na hanay ng mga mesa. Kevin is here. Bumukas ang pinto at nakangising mukha ng lalaki ang tumambad sa akin. May mga tao akong tunay na namumuno dito. Mas hands-on ako sa ibang negosyo namin. Hey dude! Gusto ko suntukin ang pagmumukha nito. Siya ang may ideya na mag-commute ako. Ako ang nagsapi na tiyakin na makakahanap ng maayos na trabaho si Belle dahil ayaw nitong tumanggap ng allowance na galing sa akin.
Pero hindi ko inaasahan na dito mismo sa company iyon. Everyone, he's GM. Galing siya sa main branch. Close siya sa big boss kaya ayusin niyo ang trabaho niyo. Bilin ito sa mga babae na todo ang ngiti sa akin. I don't like that. Sisimulan ko na ang trabaho ko. Tinalikuran ko na ang mga ito. Pwede ako magpakilalang boss dito pero ang sabi ni Kevin ay baka daw iwasan ako ni Belle. Ang babaeng feeling ko, kailangan kong ipa-check up. May sayad kasi sa utak. Pinagmamasdan ko lang si Belle habang nagtitimpla ng kape ang dalaga. Matulis ang nguso at minsan ay waring inis na nagsasalita. Marahan kong itinulak ang pinto ng pantry at bahagyang kumatok. Sir, kumaway-kaway pa ito na akala mo nasa kanto lang kami at magkabarkada. Coffee please. Sabi ko dito, gusto ko rin namang matikman ang kapeng inihahanda nito. Coffee? Sure. Iniangat nito ang tasang kanina ay tinitimplahan at tinikman iyon. Perfect. Nakangiting sabi nito sabay lapit at abot sa akin ng tasa. Masarap yan, parang ako. What? Sinamaan ko ito ng tingin. Bakit ganito itong magsalita? Parang sasakit ang ulo ko. Ang sabi ko, masarap yan kasi ako nagtimpla. Oh, last point sa ratings yan ha? Nakangising sabi nito sabay kindat. Munti ko pang mabitawan ang tasa nang tapikin nito ang pang-upo ko at mabilis nang lumabas ng pantry. That brat. Ang tambok. Dalig ko pang sabi nito nang lingunin ako. Pabalik na ito sa pwesto nito. Bumuntong hininga na lang ako at tinikpan ang kapeng gawa nito. Tukso rin na sinadya talagang sa parte ng tasa kung saan lumapat ang labi ng dalaga ko, tinikpan ang kape. Nice. Lumabas ako ng pantry at nagtungo sa pwesto ni Belle. Pansin kong pasimple itong dumudukot sa bag ng pagkain at mabilis lang iyon na isinubo. Gusto mo? Mahinang tanong nito. Umiling ako sabay gala ng tingin sa ibang katrabaho nito. Kung secretary ito, nasa ng head nito? Napatingin ako sa isang cubicle na nakahiwalay sa pwesto nila. Humakbang akong patungo roon at hindi man lang kumakatok ng buksan iyon. Belle is right. Sa maliit na office na ito ay mayroong TV na pinagtsatsaga ang panooran ng dalawang babae na nagulat pa nang bigla akong sumulpot. Excuse me? Sita ng babaeng sa tingin ko ay nasa 40 ng edad. I'm GM from the main branch. Mabilis na dinampot ng isang babae ang remote ng TV at pinatay iyon. Ang isa ay nagkukumahog na ayusin ang nagusot na palda at kasabay na rin ang pagsusuot ng sapatos na ito. While everyone working their ass off, what are you doing? Salubong ang kilay na tanong ko sa dalawa. It's okay, iho. Supervisor ka, right? I'm the department head here. At under ng office ko ang mga supervisors na pinadala ako ng may-ari dito, not the company. Putol ko sa sinabi nito. May-ari? Kabadong sabi nito. Hindi ba nabanggit ni Kevin ang tungkol dito? Nabanggit naman ho ni Sir Kevin. Tumangutango ako. Sabay talikod. Palabas pa lang ng office ng babae ay dinadayaw ko na ang number ni Kevin. Masyadong makalat, Kevin. Remove that woman in her position. Move her in the lower part of the building. Ibig sabihin lang noon ay mas mababa ang rank nito sa company ko. Kung papayag nga ito ay kahit janitress na lang. Mas may silbi pa sa company ang mga janitress kesa sa babaeng iyon. Wala ka pang isang oras sa gusaling ito ay may tatanggalin ka na? Natatawang sabi ng tauhan. Di ako nakamonitor naman ako dito gamit ang mga CCTV. Yeah, sabi ko na lang at pinatayan na ng tawag.